Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan sabi rito ay ang CEO ng ARK Invest na si Katie Woods. Yan ay nagbigay po siya ng hint or palatandaan na si Gary Gensler ay parang sinasadya po niya na dinidelay ang approval ng Bitcoin ETF para sa kanyang ambisyon sa politiko. Ayan, political ambition. Kaya niya pinapatagal ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po si Madam Katie Woods. Siya ang CEO ng ARK Invest. An ARK Invest CEO Katie Woods speculates that the delay of a spot Bitcoin ETF by SEC Chair Gary Gensler may be linked to his political aspirations. Ayan. Yan po si Gary Gensler. Sikat na sikat po siya ngayon. Kasi dahil sa kanyang paghahabol sa mga iba't ibang mga cryptocurrencies. At ngayon ay mukhang dinidelay niya, parang sinasadya po niya na i-delay ang approval ng spot Bitcoin ETF para ayan siguro para magkaroon siya ng exposure sa maraming tao para sumikat at mas lalong makilala dahil siguro po dyan sa kanyang mga political ambitions ayon kay Madam Katie Woods. The delay by the United States Securities and Exchange Commission SEC to approve a spot Bitcoin ETF may be linked to the political aspirations of the agency's chairman Gary Gensler, hinted ARK Invest CEO Katie Woods in a recent CNBC interview. Ayan, sinabi po yan ni Madam Katie Woods nung siya ay nagkaroon ng interview dito kay CNBC. Katie Wood, a known Bitcoin bull, made the remarks while sharing her thoughts on the reasons why the SEC has delayed giving a green light to fund managers seeking to launch such a product. Ayan. Si Katie Woods ay tinawag pong Bitcoin bull. Ibig sabihin ay napaka-positive po yung kanyang pananaw pagdating kay Bitcoin. Yan. The ARK Invest CEO cited concerns by SEC Chairman Gary Gensler that Bitcoin can be manipulated. Yan po sinabi niya. However, she argued against such a view, sharing a widely known fact that Bitcoin is a decentralized, transparent network where anyone can follow all the activities online. Bitcoin's decentralized and transparent nature means there might be another reason why the SEC has been reluctant to approve a spot ETF, according to Katie Woods. Ayan. Ang paliwanag ni Madam Katie Woods na sinabi niya si Bitcoin ay decentralized, ngunit transparent yung kanyang network. Kaya totoo po yan. Decentralized po. Wala pong kumokontrol kay Bitcoin. Transparent kasi yung mga transaction nakikita mo sa kanyang explorer or sa scanner yung kanyang nakikita mo yung mga nagaganap na mga activities niya. Yan yung mga transactions. Kaya yan ang ayon kay Madam Katie Woods. Kaya maaring may ibang dahilan ang SEC. Yan, kung bakit medyo pinapatagal nila yung pag-approve dito kay spot Bitcoin ETF. Speaking on the show, she alluded to speculations that Gary Gensler is interested in the Treasury Secretary position at some point. Ayan. Yan po yung sinabi ni Madam Katie Woods. Yan nga mukhang ito ay yung kanyang delay ay may kinalaman nga sa political ambition ni Ginoong Gary Gensler at mukhang interesado po siya na makuha ang position
na bilang isang treasury secretary. Given that the position requires a devotion to the dollar, Katie Wood argued that they may be why Gary Gensler has tried to impede Bitcoin's growth despite having a sufficient knowledge of the technology. Yan lamang daw po ang parang dahilan, sabi ni Madam Katie Woods. Crypto to hit $25 trillion market cap by 2030. In a later part of the interview, Katie Wood expressed optimism that the conditions are becoming right for cryptocurrencies to reach their full potential as a widely adopted asset class. She noted that the industry's recent regulatory breakthrough is very important to bring institution online effectively. Yan naman po yung sinabi niya. Dito naman po ay kay Bitcoin naman or sa mga cryptocurrencies na ayon po kay Madam Katie Woods ay malapit na daw po nilang maabot ang kanilang full potential. Commenting on where she sees the crypto market within the next 5 to 6 years, Wood added, "Our expectation is that the crypto ecosystem will be dominated by Ether and Bitcoin, and it will scale from more than $1 trillion today to $25 trillion in 2030. Kaya yan daw po. Magkakaroon daw ng domination ang Ethereum at saka Bitcoin. Ayan, lalago at lalago ito ng malaki, lalong-lalo na sa pagsapit ng taong 2030. Ayan po si Madam Katie Woods sa kanyang interview kay CNBC. Such a prediction would mean that the cryptocurrency market would be more than 20 times its current value of around $1.4 trillion. The ARK Invest CEO believes institutional adoption can make such an outcome possible and remains bullish on the future of the digital assets industry. Kaya yan, balikan po natin si yung ang tungkol dito kay Gary Gensler. Kung totoo po yung sinasabi rito ni Madam Katie Woods na ang habol lamang ni Ginoong Gary Gensler ay para makuha ang Secretary Treasurer or na position ay ayan, mukhang meron nga. Dahil sa pinapatagal pa niya ito. Sa katunayan ay pwede na po niya itong i-approve. Kasi yung approval ng Bitcoin ETF na ito ay ngayon. Ngayong buwan na po ng November. Kaya pwede na pong i-approve ito ng SEC. Pero ang isa pang schedule ay pwede na rin sa sunod na taon. Yan, buwan ng January 2024. Yan po yung mga approval dates ng spot Bitcoin ETF. Either ngayon, November, or next year, January. Kaya yan. At mukhang ang pipiliin ni Ginoong Gary Gensler para i-approve ito ay next year pa. Ayan, mga January 2024 at marami na ring mga eksperto ang nagsasabi na January ito at hindi ngayong buwan ng November. Kaya ayan ang nakikitang dahilan dito ni Madam Katie Woods ay ayan nga, ginagawa niya ito para sa kanyang mga ambisyon sa politiko. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.